Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Meron na naman tayong tututukang malakas ang tournament, ang 9LX o ang Fish Random. Wala muna tayong opening theory, bookline, kanya-kanya munang latag sa board. At ito po ang ating maaasahang magbabakbakan sa 3 araw na torneyong ito. Sam Sevian, Levon Aronian, Fabiano Caruana, ang fresh US champion itong nakaraan lang. Leiner Dominguez at ang legendary Garry Kasparov. Ayan, kapag ka walang bookline, nako, si Garry malakas dyan. Hikaru Nakamura, ang nag-9LX champion na rin po. Grigory Oparin, Ray Robson, Sam Shankland, at ang Fish Random World Champion, ang kauna-unahang nag-World Champion sa Fish Random 9LX ay si Wesley So. Ayan, tingnan natin kung maganda ipapakita ni Wesley dito. At ito po ang kanilang paglalabanan. Ang champion ay mag-uuwi ng $30,000 US. Ang second place ay 25,000, 20, 15, 12, 10, 7.5 hanggang dulo na yon at may bonus pang $7,500 US sa magcha-champion. Ayun, at ito po ang kanilang format. Pieces start in a semi-random position. Chess 960. 10 players compete in a round robin. Time control is 20 minutes plus 10 seconds increment. Okay, at sa kanilang day 1, round number 1, ang ating pag-aaralan ay sa bakbakan nila Hikaru Nakamura at Wesley So. At yan po ang kanilang randomized pieces. Tapat-tapatan lang yan, ano? Nagpasimula sa B3 si Naka. Parang Larsen opening ang ginamit. Ginaya ni Wesley. G4, ginaya pa rin ni Wesley. Bishop B2, Bishop G7, hindi na kayang gayahin, no? Kasi may capture doon eh. Sa bagay, may capture din naman doon. Takes. At nag-Knight G3 develop, F6, nag-E3, Knight G6 develop, D4. Ayan na. Kapag kaunti-unti nang kinokontrol ang sentro, medyo papalapit na ng papalapit sa itsurang real chess position, mga kamatsas. Nag-D6, Bishop E2, A5, mukhang kikiliti ng pressure sa queen side. Pero nag-C4 lang, talagang parang chess na to . Bishop A6, ayun, interesting, babasag si Wesley sa B5 at nag-Queen C3. Ayun, pag nag-B5, nakahang yung pawn sa A5. Pero diniretso pa rin po ni Wesley, tinanggap naman ni Naka ang sacrifice pawn at kumapture sa C4 at hindi basta-basta makakapture, nakapin. Pero ang ganda rin ng ginawa ni Naka. Hindi rin makagalaw ang pawn dahil nakapin din naman ang bishop. Nag-bishop C8. Bakit binalikan? May threat ba doon? Exchange ng queen. Bishop takes C4. Yun nga lang. May threat din doon. Pero pag kinapture ito, with check pa. F3. Bishop to E6. Nag-A4 lang. Rook B8 and nag-D5. Okay? Kasi po kung i-exchange yan, makakatulong lang yan sa black eh. Mabubuhay ng lubos yung knight, tapos yung pawn sa B3 problema ng puti. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon ay i-exchange ng i-exchange. Bishop F7 at nag-knight D3, okay. Nakaangat na halos ang mga pyesa ni Naka. Nag-sacrifice ang pawn si Wesley. Capture, takes, at nag-rook takes B3, nakapasok ang tore ni Wesley, at nag-rook B6, yun lang, na bad move siya doon. Dapat daw po ang tira ay, rook takes knight, takes sabay pasok knight, double din naman, mababawi, takes, and king C7. Slightly better pa si Wesley dito kasi weak ang C6, at medyo pangit din po yung pawn structure sa A4. Nahati sa 4 pawn islands mayroon si Naka and very solid 1 island lang si Wesley. Okay? Sayang yun . Pero nag-rook B6, A5, rook B5, rook A1 na bad move din si Naka. Pero parang okay naman kasi to protect the pass pawn. Pero ang tama pala is rook B4. Pwersahin palang mawala ang tore na yan. Hindi nga pala makakapture sa pawn kasi may pasok, check, makukuha tore sa dulo. Okay, kaya dito mapupwersang kumapture, capture, tapos king C7 at knight E2. Ayun, para maneuver to C3, D5, B5, yun po ang direction. Okay, pero nag-rook A1 si Naka, king C7,
Knight E2, ayun na, napansin na ni Naka ang napakainam na square ng knight sa C3. Knight F5, King D2, ayun, ininda dito ni Naka ang pagkakatret sa kanyang pawn sa E3. Dapat daw po wag nang pansinin, Rook B4 na pala. Yun lang, medyo masakit sa atin yung nakakainan tayo ng pawn eh. Halimbawa kainan dyan, King D2 lang. At pag kumapture dito, Knight takes B4, so nakahang yung knight. Pag chumek dyan, dito, at halimbawa itakbo natin, may knight to D4. Ayun, magkakabutas-butas. May knight B5, may knight E6, and yung pass pawn mukhang magpo-progress na mainam. Okay, balik tayo. Pero nag-king D2, rook D5. Dapat daw is knight E5, salubungin na ni Wesley. Knight takes E5, yun nga lang, ang lalim ng mga sequence. Oh. Rook B2, check muna. Tapos dito, takes, F takes E5. And equal. Grabe, ganda ng sequence na yon. Pero nag-rook D5, pressure pin, E4. Nagpa-double talaga si Wesley. Talagang dinoble talaga ni Naka. Knight E5. Ayun, nakipagsabayan. Nakahangan tore pero hang din ang tore sa C4. Dapat daw po is capturein. Grabe, kahapon pa talaga yung sacrifice na yan. Ang tagal gawin ni Wesley. No? Yan, no? Sabay knight E3, checking D3 and knight G2 tapos lipat doon. Pero slightly better pa rin ang puti na eh. Balik tayo sa knight E5, kumapture sa tore, knight takes rook, king C3, knight E5, balik at nag F4, knight F3. Naku, masyado nang malikot yung knight ni Wesley. Ang nakakatakot dito mga kamatyas, baka mamaya ang mga knights ay mahiwalay sa laban. Baka ma-misplace yan samantalang napaka lakas ng mga pass pawn ni Naka. Knight B4, Rook A8, King D3. Threatening King E4. Nag G4, Knight C3. Yun din ang purpose ng King. Para mabakante ang C3 square at maihatid na ang malakas na Knight sa B5. Ayun, Knight takes H2. Sa kagustuhan ni Wesley kumounter para masabing may pass pawn din namang panggulo. Tinanggal niya ang H2 pero mali pa rin po. Knight 3 D4 pa rin. Pinababalik ang pyesa niya at para walang Knight B5, lundag na gulugulong check dyan. Pero diniretso na ni Wesley. Knight B5 checking C8. A6. Naku po, ayan na po ang napakalakas na ragasa ng pass pawn na yan. A7, G3, Knight A6. Bakit dinala ni Naka dyan? Tingnan nyo po mga kamatyas. G2. At dito po mga kamatyas, sige po pakiguess nyo, napakagandang tira na ginawa ni Naka. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook B1. Bakit ganyan ang balangkas dito ni Naka? Tingnan nyo po Nag-King D8 na puwersang tumakbo. Kasi kung ang gagawin dito ni Wesley halimbawa Knight F1 para masabing wala nang protection sa G1 at makaka-queen na siya. Ang gagawin ay Knight takes D6. Mamamatcha si Wesley. Capturein man ng pawn o ng knight, may rook to B8, mapupwersang kumapture and capture queen, matchas ang king sa C8. Ganun po mangyayari mga kamatchas Mabigat. Kaya ginawa dito ni Wesley, takbo na para makatakbo siya, makasingaw doon sa F7. Kumbaga maaari pero hindi po hinayaan ni Naka sa huling bitaw. Knight B C7, kontrolado ang E8 square, hindi ka pwedeng tumakas and may rook B8 na paparating, matchas pa rin po ang mangyayaring senaryo. At nag-resign po si Wesley dito. 93.2 ang accuracy ni Nakamura, 82.4 lamang si Wesley. Okay. Yan po ang round 1 sa day 1 nila. 3 rounds po ang tinapos sa first day. Pero sa round number 2, maganda po ang nilaro ni Wesley against legendary Garry Kasparov. Yan po ang isusunod natin mamaya kung ano ang kaganapang nangyari doon. Maraming salamat po mga kamatsa sa inyong matigang panonood. Muli po sa darating na November 2 ay magkita-kita tayo sa 13th edition ng Kamatsas Rapid Open Chess Tournament sa Kawayan City, Isabela, sa Icon Convention Center mga kamatsas. Kung di man po kayo nakapasok sa 200 lamang na maximum players, participants, ay nood po kayo at magkita tayo doon sa napaka-prestihiyosong Rapid Tournament
free registration at may free lunch pa sa mga players na maglalaro doon. Maraming salamat po mga kamatyas. Kita-kits po tayo sa Kawayan City, Isabela.